communities, no? Kasi karamihan sa ating mga relocation projects, iniiwanan po ito. Kadalasan ng dahilan is masyadong malayo or walang mga transport terminals doon sa mga relocation projects. With that in mind, gusto ko sana pong tanungin ng LTFRB kung meron po ba tayong mga na-establish na mga bagong ruta na ang pangunahing is itong mga relocation sites na gagawin o mga nagawa na, kung meron po ba tayong plano para dito. Magandang gabi po, Mr. Chair. One of the requirements in the resettlement of ISF along PNR alignments is the access to transportation of the relocatees. In fact, in the local interagency committee, LIAC, kasama yung DSUD, the DOTR, DSWD, and the local government concerns, the planning, and other departments in the local, sila ho ang nagdidesisyon kung saan ang relocation site. Hindi ho ito unilateral ng national government. Laging may participation ho ang local government na receiving ng mga relocatees. Isa ho sa requirements is access to transportation ho. In other words, hindi pwedeng dalhin ang mga ISF sa mga lugar na walang access ng transportation. Very basic ho sa LIAC, Local Interagency Committee, composed of local government units, DSUD, DOTR, and other national government agencies na tiyakin na yung paglalagyan ay may access sa transportasyon. Jeep, tricycle, bus, yun ho ang mga pinagpipilian. Tama naman po. Actually, totoo naman yan. Meron talagang access. But let's face it, no, karamihan po, sabi nyo nga po, mag-tricycle bago mag-jeep, after magbabas. Pero karamihan po ng nire-relocate po natin ay mga nasa manggagawa po, no, or minimum wage earners. Magta-tricycle ka 50 pesos, magbabas ka 80 pesos or 70 pesos, plus mag-jeep bus, that's about almost 200 pesos. If we have, and you are earning what, 450 pesos, 500 pesos per day, kalahati mo pupunta sa pamasahe, ano na lang po matitira sa kanila. So what I'm asking is, if yung mismong area is meron na pong ruta ng bus or PUVs, this can minimize the cost of transportation. It's not really the distance that we are considering here. It's more really the convenience to lower the transportation cost. Yun lang po, Mr. Chair. Sa panig, Mr. Chair, ng relocation action plan approved by JICA, approved by Asian Development Bank, sapagkat yung mga relocation sites ho ay governed ng rules ng resettlement action plan, tinitiyak ko na hindi yung 3 o 4, no? So may access po sa jeep, not necessarily 3 sakay bago pumunta sa mainland. Yun po ang requirement po ng Asian Development Bank. Yan din po ang requirement ng JICA bago nila ina-approve ang resettlement action plan na nagiging basihan bago nagre-relocate ng ating mga ISF po. Maraming salamat po kung ganun. At sana nga po, lahat ng future projects ay maging ganun din po ang maging basehan.